Habang ang lahat ay abala sa paghahanda para sa nalalapit na Kapaskuhan, si Henry na isang delivery rider ay abala pa rin sa paghahanap buhay para sa kanyang pamilya. Hindi niya alintana ang oras, abutin man siya ng gabi sa daan ay ayos lang. Ang mahalaga ay kumita siya ng pera para sa mga pangangailangan ng binuo niyang pamilya. Pag-uwi niya sa bahay ay nadatnan niyang tulog na ang asawa niyang si Sheena. Tulog na rin sa kuna ang sanggol nila. Nilapitan niya ito at nakangiting tinitigan. Nilapitan din niya ang asawa at hinagkan sa noo, tapos ay nahiga na siya sa tabi nito. Kinabukasan ay marami na namang hinatid ng mga parcel si Henry. Tuwang-tuwa siya dahil sa malaking kita. Kaya naman naisipan niyang dumaan sa mall para ibili ng regalo ang asawa niya at anak. Isang magandang bestida ang nabili niya para kay Sheena at ternong damit naman para sa baby nila. Bumili na rin siya ng kaunting mapagsasaluhan nila para sa Noche Buena. Pauwi na siya nang humarang sa daraanan niya ang 3 lalaki. 2 ang may hawak ng patalim at ang isa naman ay baril. Pilit siyang pinababa ng mga ito sa motor. Kinukuha ang wallet niya pati ang cellphone. Balak ding kuhanin ang motor niya. Nang ayaw niyang sumunod ay dinagukan siya ng isa sa 3 lalaki. Nagngalit ang bagang ni Henry. Kumuyom ang mga palad. Ayaw na sana niyang gawin ang bagay na gusto na niyang ibaon sa limot, pero hindi niya mapapalampas ang 3 masasamang lalaki sa baluktot nilang gawain. Hindi niya makontrol ang sarili sa galit. Namula at nanlisik ang mga mata niya. Ang mga kuko ay humaba kasabay ng pagkulubot ng kanyang mga balat. Nagulat ang mga lalaki, sabay-sabay na napaatras ang mga paa. Tatakbo sana ang 3 ngunit agad silang naabutan ni Henry. Siya naman ang humarang sa mga ito tulad ng ginawang pagharang sa daraanan niya kanina. Sinubukan ng isa na gamitan siya ng patalim. Pero hindi umubra sa liksi niya. Ang isa pang may hawak ng patalim ay uundayan sana siya mula sa likuran, subalit ang talas ng pakiramdam niya ay naging dahilan ng maaga nitong kamatayan ng masangga niya ang patalim at maitarak sa mismong dibdib nito. Ang unang hold-upper ay sinigawan ng kasamang may hawak ng baril at sinabing barilin na nito ang rider. Ngunit ang may hawak ng baril ay nanginginig ang mga kamay sa takot, kaya nang kalabitin nito ang gatilyo ay mabilis lang na nakailag si Henry, ang tinamaan ay ang mismong kasamahan niya. Mag-isa na lang siyang natitira. Hindi na pinalampas ni Henry ang pagkakataon, inatake niya ang naduwag na lalaki, walang itinira sa laman loob nito. Pati sa 2 ay ganoon din ang ginawa niya. Matapos iyon ay sumakay na ulit siya sa motor niya at tahimik na umalis sa lugar. Pag-uwi niya ng bahay ay hindi niya inaasahan na daratnan pang gising ang asawa niya karga ang anak nila. Anito, kanina pa iyak ng iyak ang anak nila. Alumpihit, kaya't batid niyang may nangyaring hindi maganda. Naupo si Henry sa tabi ni Sheena. Nakayuko siyang humingi ng tawad at sinabing naipit lang siya sa sitwasyon, hindi niya gustong pairalin ang pagiging aswang, pero hiningi ng pagkakataon. Ani Sheena, kung ganon ay hindi na dapat magpagabi sa trabaho ang asawa para hindi na ito muli malagay sa katulad na sitwasyon. Nangako naman si Henry na hindi na iyon mauulit. Kinabukasan ay araw na ng Pasko, kaya nagsimba sila. Pero si Henry ay nasa labas lang ng simbahan. Nakaupo sa motor niya habang hinihintay na matapos ang misa. Isa siyang aswang na umibig sa mortal na tulad ni Sheena. Tinanggap siya nito sa kondisyong hindi na niya paiiralin ang pagiging aswang para maging tahimik ang buhay nila. Pero nakagawa siya ng kasalanan kaya tahimik siyang nanalangin at sa isip ay humingi ng tawad sa Diyos na kinikilala ng asawa niya habang nakatitig sa malaking simbahan. Akala nga ni Henry ay magiging kontrolado niya ulit ang sarili. Subalit mula nang muli siyang makatikim ng tao ay nanumbalik ang pananabik niya rito. Kahit pa sa araw o hapon man, walang pinipiling oras ay tila natatakam siya sa mga customers na hinahatiran niya ng mga parcels. Hanggang sa hindi na naman nga siya nakatiis at muli siyang tumikim, nang matiyempong ang hinatiran niya ng parcel ay isang babaeng may edad na nagsusolo sa bahay. Ang pangyayaring yon ay hindi nalingid kay Sheena. Kaya naman sa muling pagkakataon ay ginawa niya ang dapat gawin. Bilang isang albularya na anak ng albularyo, ay kinailangan niya ulit igapos ang asawa at gawin ang ritual sa loob ng 1 buwan, araw-araw tuwing 6:00 ng gabi. Kailangang magtiis ni Henry kung gusto niya na bumalik sa normal ang pamumuhay nila. Matapos nga ang 1 buwan pagtitiis sa bawat ritual,
Sa wakas ay muling nakaramdam ng kaginhawahan sa katawan at kapanatagan ng isip si Henry. Sa kabila niyon ay muli siyang sumakay sa motor at nagtrabaho pa rin bilang delivery rider.